ang pag-iingat at gabay, bibigay ng buhay at kalakasan sa araw-araw at sa patuloy na pag-provide sa aming mga pangangailangan at bibigay ng Panginoon. And nagpapasalamat din ako ay na yung last Sunday, Evangelism Day, na naging visitation sa mothers and pray yung mga mothers din na ng lamig. And patuloy ko namin kayo to pray na yun na po, makasama na natin, magtuloy-tuloy na po magbalik sa Panginoon. And share ko lang din po sa Pilipos, chapter 4, verse 6 to 7. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Sa nakarelate ako sa verse na to kasi yun nga yung nakaraan, may mga pagsubok na pinagdaanan financially, pero pag patuloy na nilalapit sa Panginoon, tayo ay hindi bibigay ng Panginoon. Lagi niyang ipoprovide ang ating mga pangangailangan, ating mga hinihingi sa Kanya. And nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil yun nga, yung si Sis Mahin nag-share ng pating problem. Sabi ko sa kanya, yun nga, pag-pray lang natin kay Lord lahat ng pagsubok na pinagdadaanan natin at siya ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Hindi natin masyadong isipin yung mga problema. Sabihin natin sa Panginoon, i-share natin sa Panginoon kung ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin at siya ang magbibigay ng kapayapaan sa atin. Yun na po, binabalik ko pong kapulis. Ako naman po yung napupulit nagpapasalamat sa Panginoon. Siyempre, una-una sa bawat salita niya ng talaga dapat natin na panghawakan. Yun nga, gaya nga ng sabi ni Jesus na yun. Dumarating talaga tayo sa pagsubok na pinakaharap natin na parang sa darating sa time na parang yun na makaroon tayo ng pagod. Yun, lagi natin tingin na ay bumalik sa Panginoon. Mag-pray. Kasi maglaba. Dahil kasi maglaba. Joke lang. Ay, mapasalamat ako kayo naman kasi kaya napaka-importante tayo pa mga lahat sa salita ng Panginoon kasi yun yung bibigay sa atin ng lakas ng loob na mapagtagumpayan ng mga pagsubok na nangyayari sa atin yung buhay na yun nga, hindi natin maalis na mapagod, mahinaan, pero hindi yung Panginoon na magbibigay ng lakas sa atin yun. And then sabi nga, ano na ang natin yung wala kami sa anak natin may share dedication na yung mga consistent at natutuwa ko sa sabi na yun nga, ang Panginoon naman yung magbabalik mo. So, ayun din yung isang tinuro sa akin Panginoon na sa yung time na nangyari ka rin sa akin dahil din parang bumabalik na ito siya na sabi sa akin Panginoon na huwag kang mapagod gumawa ng mabuti kasi gumawa ka ng mabuti na parang sa akin ka gumagawa. Kaya parang na may pag-ibig na siyempre. Kaya yun, parang yun lang yung pinangahawakan ko na Lord, ginagawa ko kasi para sa iyo hindi. Para sa mga tao na at hindi para sa atin. Ito po kasi hindi mo natin dapat itasin sa sarili natin kasi dapat ang Panginoon na may itaas natin. And then, ito po, salamat ko sa Panginoon kasi marami akong tayo na yung mga pagbasa ng icon. Pakauntan siya ako kung hindi na prayer. Halos ako na talaga ginagapin lahat. Hindi na ako ng physical, emotional,
kasigahan, kaayuan. At yun yung sinabasa ko nga sa ilan sa ano din, tagal namin nakapagpayo sa devotion. Kaya sabi ko, siguro, inaano na naman tayo ng Panginoon kasi i-stop natin yung gawain na yun. Yun, nagpasalamat ako kasi yung pati asawa ko dito na ano yung isipin sa nangyari sa mama niya tapos yung kita niya parang ano rin, yung isip parang gano'n. Yun lang ang inaano namin na bigyan kami ng kalagalan ng Panginoon. Yun, mahabang pasensya at yun, siyempre, lakas para makatulong din kami sa biyang namin. Yung pagsalamat ko sa Panginoon kasi medyo kailangan siya pero yun na talaga na kaya ko kayo ang lahat. Kaya yun sa binasa ko sa Joel, nasabi na sa Joel 2:30 na lagi tayo binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na magsisi. Hindi naman sa pagsisi, kundi tao sa puso at hindi pakita ng tao lamang. Kasi ang Panginoon naman nakakaalam na lahat na nangyayari sa buhay natin. Hindi talaga natin alam na yun. Yun nga, pagkakat basta natin na nagpapalos ang Panginoon, pero banda uli siya pa rin ang nagbibigay na pagpapayag ng kapitulugan ng ngayon. Kung mabasa natin yung Joel, diba, lagi sa lumatipan, laging natin yung pagpapalos natin yung kapit ng Panginoon. Pero banda uli hindi, at laging andun naman yung kapayapaan na pinibigay ng Panginoon sa atin. Kaya, yun, matuloy na tayo na narin sa Panginoon. Kaya, pinapalipin ko po yung salamat sa Panginoon. Laging pumutuloy na nagdadala sa pag-araw-araw at nagpapasalamat ako dahil nakakapasok ako kahit may sumunod pa ako sa sinuya ko na sinuya. Nagpapasalamat ako sa dahil laging pumutuloy na knowledge ko sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa mga araw-araw na magtatrabaho ko ng Papa na trabaho ng kakaiba. Nagpapasalamat ako dahil lagi po nilagay ang pamagay si Papa sa trabaho at sa pag-ulit. Nagpapasalamat po ako dahil ligtas po kami ng kapunta dito at sa pag-ulit po. At ginalugay din po ako sa suot sa pagpunta at sa pag-ulit. Ginalagay po ako sa pagpunta sa suot. Ang po nagpapasalamat sa mga nakapunta ko. Ulit po yung nagpapasalamat din ako. Ang knowledge and wisdom na kapag naman din ang mga bibigyan ng mga kalamasang pagkakas sa mga papasalamat sa mga pati sa school. Yun, papasalamat ako kasi achiever lang ako. Pero ngayon, Long, no? Nagalang ko lang. Wow. Wala kasi 0.5 visa yan. Yun, sabi ni Ma'am sa amin, bawal na lang daw. Nung araw sa amin, kapasa lang. Kapasa yan. Tapos mabig ka sa mga pagkasalamat. Ayun. Yung mabasalamat ako sa Panginoon na yun, achiever ako kahit pa paano. Yun. Na ayun, binabalik ko pasalamat sa Panginoon. Yan na, yung model. Ako po, nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay na binigay niya sa akin and sa pag-iingat, sa gabay, and knowledge and wisdom. And also, nagpapasalamat din po ako dahil nakatin ako dito. Nakatin ako, nandito pa rin ako, nagiging sa kanya. And sabi po sa Psalms 122 verse 1, I rejoice with those who said to me, let us go to the house of the Lord. Dito sa verse na ito, nagpapakita ko na kasiyahan at blessing kapag tayo po sa Panginoon. It also reminds me na Mike. What's with Mike? It also reminds me God has given me peace, strength, and grateful heart. And ayun, binabalik ko ang buhay ko sa salamat sa Panginoon. Ako naman po, nagbubuhay ko pagkasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na magbibigay ng kalakasan at kaligtasan sa pamilya ko, sa mga saka sa mga ka-churchmate ko din po sa pagbibigay ng kalakasan sa kanila. At nagpapasalamat din ako sa kaarawan ng aking pinsan, yes. Pwede ba nila? Nasa
AJ? Sana bigyan na AJ siya ba? ng- AJ? AJ po. Ang AJ. pinakamamuling ko pong pinsan. Mait yan? Yun po, nagpapasalamat po ako sa nakasama po ako nung Galing linggo magbigay na yan. evangelista po, nakasama po ako sa mga nanay. Nag-home visit po sila sa mga nanay na nakakalungkutan. Hindi ako nanay Kaya nga. Hindi kita sinama dun sa ano eh. Kaya nakalimutan ko eh. Kasi kahit na nakakalimutan sila susubukan po nila na umatid po ulit. Yun po. At sana'y hipuin sila ni Lord. Sumama po ulit sila sa pag-attend po sa church natin. Dahil marami po silang makakuha at matututunan para salita ni Lord po. At matutulungan po sila sa pang-araw-araw. Hindi lang po sa pang-araw-araw. Sa pansarili din po nila na sila. Yun. At dito po may nabasa po ulit ako na i-share lang po ako ng Bible verse. Isaiah 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang Diyos. Ako ang iyong Diyos. Papataksin kita at tutulungan. Iingatan kita at ililigtas. Ang mga ano po dito is hindi po natin kailangan matakot. Una. Pangalawa, siya ang lakas natin. At pangatlo, ang Diyos ang ating tagapagtanggol. Pang-apat, tutulungan tayo ng Diyos sa tamang oras. Panlima, ang Diyos ang nagbibigay ng katapangan at kapayapaan. Yan po, pupulit ko pagkasalamat po sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay niya ng knowledge and wisdom sa akin upang mas matuto pa sa salita ng Diyos ko. At nagbabalik po ako ng papulit pasasalamat sa Panginoon. Again po sa biyaya sa mundo po, sa buhay, lakas, pang-araw, akin po at sa Panginoon po. It only occurred to me po nung pinamusta po ni Pastor, nalala ko po, I could use yung discipleship training na ginagawa po namin na sila papa at mami yung gawin ko parang sila yung maging piling kong disciple. Late ko lang po nalabanan po pero ayun Dalawa lang naman eh. Dalawa, start na dalawa. ayun lang po si papa na si mami tapos nag-start na rin po parang maghanap ng plan natin para mapunta sa mga tutorial. Ayun po, salamat din po sa patapos na po school year with advisory dates na kailangan po. Papasalamat po sa grades na meron po may ilang A's, may ilang B's, may C's. Kaya papasalamat po sa kahit sa pang-araw-araw ay ayun po, dyan sila na ito, yung ko sa Matthew 6:35. I thank you for for tomorrow, kahit may problema po araw-araw na mga finance, mga projects lagi po parang kampante na matatapos ko rin ito and nagdadaan ko nga rin po. Okay. Yun po, laban ko po. Kasi tapos singing na tayo. Then balik tayo sa reverse. Ako po nagpapalit salamat din sa Panginoon sa araw-araw na binibigyan ng protection sa iyong pamilya ko. Nagpapalit salamat din ako sa Panginoon sa blessings and sa araw-araw na buhay na binibigyan niyo. Meron akong isi-share ako
yung believing in Christ and obeying in Christ. Ayun, sinasabi dito, marami ang naniniwala kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas at Diyos ng kanilang buhay. Pero hindi makikita sa kanila ang buhay. Kanilang buhay ang Panginoong Yesu-Cristo. Ayun, yung magkaiba kasi yung pag-obey natin kay God and yung naniniwala lang tayo. Kasi yung obeying God is nakikita sa atin, sa sarili natin, kung paano tayo namumuhay ng sa Panginoon na tayo. So, mas lalo tayo nag-keep na mapalalim pa yung relasyon natin kay God and mas lalo tayong pupursige na pag-aralan yung salita niya and ayun, mag-share din ng and nakikita sa ating mga believers and na nasa ating na rin yung buhay ni God, kung paano niya tayo ginagawa. And para sa believers naman, yung nakikita mo siya na naniniwala kay God, pero sa kanya pa rin yung yung dati niyang buhay na hindi pa rin nababago, hindi pa rin yung vision niya or yung ugali niya na hindi pa rin nababago. And nagbabalik po ako ng salamat sa Panginoon. Let's all Oh, sing. free to dance daw. Sayawan tayo. And you're free to dance Okay. tonight. And Ano yan, Zumba? let's all sing. Your spirit brings liberty. Your breath of life set me free. Oh, let's dance one. The song in my heart, the song in my soul, the song I was born to sing. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. I see in the darkness, I walk in the rain. Rejoice in the love again. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. Your spirit brings me liberty. Your breath of life set me free. Jesus, your love lifts me up. Gives me reason to run. This makes me joy. This song will make me love. When I bless your holy
Your spirit brings me liberty. Your breath of life set me free. Jesus, your love lifts me high. Gives me reason to run this race with joy. This song within me, Lord, will bless your holy name. Oh, Jesus, I'm dancing for your throne. Bring heaven this sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. But as I come to Jesus, Jesus, your love lifts me high. Gives you reason to run this race in joy. This song within me, Lord, will bless your holy name. Oh, Jesus. By His strength alone, kakayanan natin ang buhay. With His strength, at siya lang ang ating paghahawakan sa ating araw-araw ng buhay. Siya lang ang ating glorify sa ating mga buhay. My source of hope is God's love. And you praise alone and glory. Fully by His grace I am meeting. And glorious tender mercy to reach beyond my weakness to mine. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to come against the losses to the glory of my Lord. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let me serve me, my source of strength. My source of hope in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let me stand me. My source of strength, my source of hope, my source of hope is Christ alone.
source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Amen. Amen. Puri mo Panginoon, ang pagbibihan, ating praise and worship team, aming anak, Abby, si Bro, Anthony, at sa bago nating tawag yan, ang tawag sila niyo ba? Guitar effects. At request siya ni Abu. At dahil ko nag-request, mag-share ka na. Kasi medyo mahal eh. May pera naman dyan, kaya willing ko mag-share. So, praise God sa sacrifice mo. Dahil, pansin nyo, mas maganda, no? May effects talaga eh. Kaya sabi ko, turo mo rin sila Andre. Kaya na. So, for the glory of God. Yan yung pinakalit mo, for the glory of God. So, we bless my family, Lord. So, no? Another donut. No? Nagugutom ba kayo? Nakalimutin ko na. Malapit lang dyan. Pagkakas na. Sa nalilabas na naman. Barangay. Donut. Diba? Donut. Ano pangalan nun? Dating donut. Dating na lang balik. Wala na yung donut. So, another donut. Yung makaraan, ano yun? Donut. Bibisin. Huwag kayong pagkaya o paloko. This time, another donut muscle the ox. Ito po, yung katotohanan na binanggit sa Old Testament at the same time sa New Testament. Specifically kay Apostle Paul. Kaya bago yan kay Apostle Paul sa Matthew and Luke. Iligtas nila ng ating Panginoon. At alam naman natin, sa New Testament ang Bible ay Old Testament, Old Covenant. Wala pa kasi New Testament noon. Kaya papansin niyo sa Apostle Paul, he always cited that Old Covenant text. And Apostle Paul was, learned man, skilled in Old Testament, Old Covenant, or Mosaic law. Because he was a former Pharisee, second to Gamaliel. Sabi second to Gamaliel, matalino yan sa Mosaic law. But, let's look at this. Kasi marami na yung mga, di lang siguro marami, may ilan or may view na hindi ito ng church, especially the leadership. Na kung saan do not see the welfare of the workers. Kaya sabi ko nila, diba sa Bible na the workers are few, but plentiful are the harvest. So, ano nangyari? Parang they muscle the ox. Later on, makikita nyo dito, ox? Ano yung muscle? Bakit hindi dapat? Kaya sabi dito, for it is written, the Lord Moses, do not muzzle an ox while it is spreading out the grain. So it is about oxen that God is concerned. Kung ano ba? Mas concerned pa ang Diyos doon sa hayop sa sa tao. Kaya, let's see.
Sabi ito, do not muzzle the ox while it's spreading. Kung Bible times, Old Testament, sa atin, ano, di ba? Kalabaw. Ang ox po ay baka. Kalabaw, sa panahon natin yan, ano, ginagamit sa pagmahal. Ito ay, ito lang ng Biblia, all in ox ang ginagamit nila. It's a type of, ano, baka, cow. So, it's a small but rich verse with both literal, technical, and theological significance. Okay? Okay pa yung ano ba? Nakikita yung okay. So, let's see breakdown of the main theological implications and key principles drawn from it. So, first, the OP law. The Deuteronomy 25 is the first of the passage came from cited by the Apostle Paul. So, it was direct command to the Israelites and the Jews. But sabi doon, an ox was used to thresh grain. Hindi sinabi doon sa verse na yan, hindi sinabi dito. Galing po dito yun. Used to thresh grain, moving over harvested stalks to separate the grain from the shock. So, pipat, shock. Parang pala, di ba? Tatanggal nila yung apak ng ng ox. Pag naduro siya, siyempre kakapit yun sa paa ng yung ibang mga grains doon sa paa. Hindi nagawa. Pinapakita dito, bakit kailangan pang musalan? Yun yung muscle. Bakit di man lang alisin, para man lang yung makakapit sa kanyang paa, makain na. At di siya magutom. Nakita niya yung idea ng Panginoon, referring to an ox na nire-relate sa worker. Worker nila yung ox itong mga farmer na ito Ang farmer, ito naman yung leaders. Because, si church leader. So, kaya sabi ko na masa to, kaya sabi ni Pablo, kami nakita natin, i-relate ni Pablo. And while doing this, some grain would be under its feet. If you muscle it, you prevent it from eating those grains. Ang isipin natin, swapang ng nito, may-ari ng ox, no? Nakadinigit ka nga lang sa para, hindi pa pakain. Magbisalan pa. So kaya na, beyond simply protecting the ox, the law reflects God's care even for working animals. Even God concerned, care for the animals. Tapos, pinapakita dito yung tao, nag-work para sa kanya, hindi natin i-treat ng fair treatment. Gusto natin patayin. Nakakalungkot mga tao talaga na hindi rin niwala sa ganitong teaching. So, even for beasts of burden concerning Lord. Secondly, New Testament application natin. Dito, kita natin. So, sabi ko, sa verse kanina natin picture. Then he asked rhetorically, is it about oxen that God is concerned? Implying that there's a deeper metaphorical meaning. Kaya sabi Paul, Paul uses it to justify his and other apostles, other workers of God. A right to receive material support. When the plowman plows and thresher threshes, they should share in the harvest. Huwag mong bubusalan. May karapatan silang maging kabahagi sa anin o sa harvest at anong bagay na matatamo ng plowman. So, thirdly, it is a pastoral instruction. Yan. Papasok tayo sa Apostle Paul ulit. Sa 1 Timothy, payo niya kay Timoteo. Also applies it in his letter to Timothy. Sa 1 Timothy 5:18. The scripture says, do not muzzle the ox when it treads out the grain. The laborer is worthy of his wages. Ganyan. Hindi pwede wala tayong view about supporting the workers of God. Kaya po, huwag tayong maniwala sa mga taong mas
priority nila yung oxen, yung oxen, kaysa dun sa, yung tubig dito, yung, kung ang mga Panginoon nga, concern sa hayop how much more sa tao. Sa mga view na hindi nila wala, na hindi nagmasal sa ox, kaya na lang na mamatay yung oxen. Kawawain nila, bubusalan pa. Hanggang sa marunong. Kaya sabi ni Paul, hindi karapatan din naman kami na. Pero hindi namin ito ilang makakalagdakan. Hindi namin ito ini-insist sa inyo. Let God convict and convince you all. And the laborer is worth his wages. So, dito, Paul makes the ox metaphor. With another saying, the laborer is worthy of his wages. He's stressing that those who work, especially in the ministry, deserve their support. Okay? Kaya, kung wala tayong support, hindi tayo maglalagay ng worker, do not expect higher result or abrupt result. May abrupt, agad-agad may result ka. Makanya ba? And do not be ahead of God. Sabi, pag-unahan ng Panginoon sa plano niya. Kung gumagaas na tayo ng mga ano bakit di natin mas tignan yung talagang tao na pupunta at mamumuna doon. Ito yung pinipoint out mo. Okay? Pero it's up to the Lord kami. Kahit paglalita yung tao niya, tapos wala rin mga response ang mga tao sa Ebanghelyo ng Kristo. Pero the main thing is you must continue sharing the gospel. Even though, parang wala tayong makita ng resulta. Ano lang natin yan? Pero I believe everything that we do for the Lord has always results for glory. Kaya nga, from the above biblical text, several theological insights makita natin dito. God's justice and fairness. Hindi justice ang bibigyan natin sa workers. Kasi in the future, bilang po ako, kaya may papalit sa akin. 2,000. Sabi ko, kung wala akong bigyan ng support, pero ano yung susunod? The workers. Tapos sabihin, kami na, si Pastor na dati walang support bigyan natin ng support yan. Hindi ko inaalis yung aspeto ng support sa worker. Kasi ang view ko, not only here nowadays, but also in the future. Okay po? And also in this church, if God will entrusted us to another places, planting churches, missions, we will send workers, missionaries. Sasend na lang ba natin? Sige, bahala ka na dyan, Gumawa ka ng parang, paano kumain? Pwede ba yun? Wala lang tayong part, kahit paano. Tapos, gaatasusan natin para yung kukuha ng mga tao. Tapos, gumagawa para sa Panginoon, para sa tao, hindi natin susuportan. So, command shows that justice in God's economy is limited to humans. Even animals Lalo ngayon, binagastos na yung mga hayop, Alas, aso, puso. Kaya sa Korea, hindi na nag-aasa. Aanok yung mga Koreano ba na? Di pa lang naman ng Koreano. Nag-aalaga na ng aso o puso. Kaya natubulang na sila ng population. So, how much more yung mga tao na naggaling sa Panginoon? So, this is a picture of fair compensation. Those who labor should reap some of the benefits of their toil, pakilira, whether oxen or human workers.
matutuwa sa mga sinishare niyan. Ang salita talaga ng Panginoon, nagbibigay sa atin kaliwanagan. No? Kaya, salamat sa Panginoon dahil ang salita ng Panginoon talaga ay, ano yun? Tumigil siya ninyo. Hindi lang sa salvation. Para si Pablo, na ay dalhin yung tumalikod sa inyong dati, sa inyong paniniwala, panampalataya, at bumaling sa dati niyong paniniwala. Okay? Lalo na ngayon, may dumating, na? Then mo titest ngayon kung saan kayo. Doon ba sa may pakinabang materially? O dito sa may pakinabang spiritually? No? Spiritual benefits. Okay? Kaya, diyan malalaman kung sino talaga ang lumago sa Panginoon. Okay? At gagawa ang kaaway para tayo ay mga atin. Pero I believe this running. If we stand the truth, no? If we stand what is righteous and what is God's standard. The dignity of labor, yan. Ang ox ito, metaphor of labor. Yan. So the human laborers, especially in the ministry, those who preach and teach the gospel or the words of God. Sabi natin sa church, ito kay Titus, sa mga mananampalataya, double honor, di ba? Give double honor. So, by using this metaphor, Paul elevates the value point in the sight of God. Work is not trivial, and work deserves honor and remuneration. Sabi ko sa inyo, yung last time, di ba? Buti na nakakuha sila ng mga gawa. No? At binata. Kung may pamilya yun, kasabay yung ganito ko, no? Yung ganong amount na support. No? O ngayon ano, talagang andun tumira sa lugar na yun. At araw-araw nakikisalamuha sa kanilang community. Kaya ang bilis ng paglago. Siguro yun ang pinupoint off ko. No? May magpo-focus sa isang lugar na nais natin magkaroon ng church planting ministry. Okay? But what happened here? We start lang sa Bible study and then ito na, di ba? Hindi one year human plans or ways. Kahit napakayaman mo, gawin mo lahat ang pera mo. Kung yan ay gawa ng tao, hindi gawa ng Diyos, hindi mananayin pa rin. Sa una lang yan, pero maganda mo din. Hindi yan tatanan. Support for ministry, gospel workers. Ayan po. No? Principle to Christian ministry. Those who dedicate time to preaching, teaching, and pastoral work have a right to material support. So, hindi na masyadong elaborate, ha? Number 4, God's care extends to creation. Kung ang mga tao na, tayo na, take concern sa creation ng Panginoon, sa hayop, how much more sa the best apple of the eye, ano ba, creation ng Panginoon, ang tao, at lalo na, manggagawa niyan. No? Pag binasa itong do not master the ox, di ba basahin yung do not? Basahin niya, master the ox. Hanggang sa mamatay ang ox. The original command about the ox shows that God's concern is not only for people but also for His creation. Nalulit ba? So this can be theologically connected to stewardship. Even treating the lower creatures. And how much for the workers? Are they lower creatures? So hope and participation. Some commentators interpret that the ox threshing law was written for our sake, that he that plows should plow in hope, and that he that threshes in hope should be partaker of his hope. Parang, yung pinasok mo no? Ganito yung view na ginawa sa Dunat Master. Yung pinasok mo dapat, ang ganda, diyan ka na rin mamatay. Sa gutom, sa lahat. Okay. So in Christian context, laborers, especially spiritual worker or work, serving, hope of sharing in the harvest, materially and
spiritually. Okay? And spiritually. Kaya, alam niyo po ba, ang dami kong pinakausap na maging worker natin doon, maging ox natin doon, oxen. No? Pero, hindi natin yan sa sarili. No? Basta, punta ka lang doon. No? Nawalan na ng support. Siguro, isa, dalawa, tatlo ang apat na tao. Pagkamat, sa una din natin bibitawan siya ng isa. O sasamahan niya na senior or head pastor hanggang sa makayanan niya. Siya na. Okay? Ako nga nun ako lang Hindi mo na ako sinasamahan No? Minsan, pupunta dito kapag may mga gawain. Basta. Pero, malibilang ko lang sa isang Panginoon. Pero, mostly, ako lang pupunta dito. Kasama ng mga tatay. So, in Christian context, nagdapo natin yun. We need to support. So, ay hindi ka pa kapalayan ng Lord, church na ito. Kung tayo ay, ang view ay hindi sumusuporta sa gawain. At sa mga gagawa. Scriptural authority and continuity. Yan yun Okay? Kasi, pag ganun yung set-up natin, maraming susunod. Magkukontinue ang ministry ng Panginoon. Tignan nyo, bakit sa mga church walang sumusunod ng mga kabataan na nagpapaskor? Ha? Kasi nakikita nila ang buhay ng pastor, gutom. Ha? Gutom. Wala kang makikita yung araw, bata pa lang, magpapastor mo. Ngayon, tanongin mo. No imig, no? Kasi alam na gutom, pagpasko, mahirap, no? Babackstab din ka pa, di ba? Kung ano-anong negatibong gagawin. Okay? Bukod pa doon, mga kapwa-pasko pa. Kung anong mga bili ka na ewan ko ba? Hindi natin natutunan sa Bible School o kinalimutan kung yung desperate move. No? Desperate na nila para pakilala, magpayabang sa ministry nila. At ano ba dito? Tatandaan ko lang. Tatandaan nyo rin lagi. Kapag ang ministry nagsimula sa maling paraan, maling paranaw, hindi magtatagal. Sa una lang yan, pero yung continuity, hindi magpapatuloy yan. Ilalabong ko yan ng patayan pagdating ng pagpapatutuo. Okay? Lalo na pagpapayabang. Also, by quoting the lever is worthy of his wages. Ayan, sa Luke and Matthew. Paul treats New Testament teaching as authoritative alongside the Old Testament. Okay, let's apply this based on the following above. Christians should recognize that supporting pastors, missionaries, wala pa na tayo sa missionaries. Ito talaga yung maabot natin yung Great Commission Ang mission po, hindi church planting actually. Ang mission po ay reaching out the unreached people. The rich and unreached people. Hindi pa nakakarinig. Ang sultanan pa rin, ang bangay niya. Tayo, pupuntahan natin, mga nakarinig na yan So, under yung evangelism. And teachers isn't just generosity, but alignment with a biblical principle. Those who preach, teach, preach, deserve to eat. Be supported and supported. Naging supported tayo. Support for church leaders. Secondly, value labor and workers. Pahalaga natin ang paghihirap at nasakripisyo ng mga magagawa ng Panginoon. Whether in regular or church context, labor should be respected and workers fairly compensated. Yung iba nga, talagang lahat ng benepisyo
meron sa gobyerno, bibigay. Kasi nga, able sila, no? May kakayahan sila. Pero kung wala pang kakayahan, talagang buunawaan din ang magagawa. Huwag mo magsasabi, kailangan taasan niyo ako every 2 years. Tapos bumibig pa yung kita ng mga pimpilan. That's bad. Magandang gawin pa ay umasa ka sa Panginoon, magtiwala ka. Employers or leaders should appoint mass train. Ano yung mass train sa Tagalog? Bubusalan. No? Para hindi makakain. Para hindi magkasa mamatay. Diba? Yung ox, diba? Hindi na nagsasalita yung hayop eh. Diba? Tapos bubusalan mo ba? Kaya ito, katotohanan po ang mga workers na talagang gumagawa sa Panginoon. Hindi nagsasabi yan. Hindi nagsasagis yan. Uy, taasan niyo sa ko. Uy, bigyan niyo ako ng ganito. Uy, ganito, ganyan. Let the leaders of the church be sensitive. Okay? Be sensitive. Hindi naman sa pag-aaral, no? May time na hinito ko yung support ko in 1 year eh. Yung allowance eh. Okay? Sabi ko pwede ko alisin yan eh. At paano yung susunod sa akin? Hindi na natutunan ko sa architecture. No? Yung perspective. Diba? Di ba natatapos yung talagang construction, yung bahay, natin, building. Pero meron na, di ba? Kasi pinagplano mo. No? Gusto nyo ba, after nyo, walang susunod? Kasi gutom. Stewardship of creation. Steward natin creation, ng mga hayop, ng mga plants, or whatever. How much more? Yung great creation ng Panginoon. Tapos worker pa yun. Workers pa yun. Sustainable ministry. Yan. Ito yung gusto natin mangyari. Dapat sustainable. Hindi pang umpisa lang. No? Mamumulpot ka ng ayuda. Siyempre, dami yan. Ang dami papatok niya. Kali mo, papatok itong mga ito eh. Magsisimula sila sa dyan. Sabi ko sa partner natin, hindi ako dyan, pabor sa kanyang system. Kaya nga, di ba, dinalang ko siya. Dati ganun ang kanyang system. Pupunta sa mga barangay, kumuha ng ayuda. 300 bucks, 300. One day, he met his Ali. And then, pinakilala niya. So, naiba na kanyang view. Sabi ko kanya, dalhin sa church. Dalhin sa church. Dalhin niya. O ito. Ngayon, there's something alongside that again. Probably, there's, because after this one, mayroong parang gusto niyang mangyari na may pressure siya na dapat mayroong resulta. Anyway, okay. Alam mo naman, pero for healthy church, there should be a structure or system to sustain these workers so they don't burn out or be forced into secular jobs just to survive. Alam niyo po ba? Sa US na lang. Okay, dito lang sa atin. May mga kilala kong mga dating pastor. No? Umalis sa ministry. Pumunta sa secular job. Sa US, ay i-research niyo. Maraming pastor ang nag-resign. Umaalis sa ministry dahil sa kawalan ng suporta. Financially, material. Okay? Kasi may pamilya din sila eh. Okay? Of course, tayo naman, based on our capacity, tayo mag-suspect. Tayo, kahit magkano salaries niya per day? 600? Iba tayo kalan natin? Hindi ganun. Hindi natin tayo. Nasakto lang sa kakayanan natin. Ang importante, no? We support fairly. Ang Diyos naman ang provider natin. So, biblical hermeneutics, ano yun? Ayan, natapos sa ito. Ito ba ang kagandahan mo? Kaya merong ganito. Old Testament and New Testament. Kasi yung New Testament, correct, makakumpleto.
ng salita ng Panginoon, kabuuan nito. So this is a good example of how we all interpret Old Testament law. Look for enduring moral and theological principles, not just literal legalism. Shows how New Testament writers like Paul can redeploy OT, Old Testament teachings, for Christian ethics. Yan. Nakakalungkot nun, kahit mga pastor, walang ethics. Okay? Alam niyo po ba, kung nag-aral o alam niyo kahit di nag-aral, hindi nag-aral, alam niyo yung ethics. Siya pupunta sa ganitong lugar na may church, na may pastor, at kilala pa niya, magpapaalam siya for respect. No? Hindi pupunta lang noon. Actually, may kilala kong ganyan. Nagkamali siya, hindi siya nagpaalam. No? Dinala siya tuloy sa grupo ng mga pastor. So, nangyari, sobrang na-ubitry. Kaya, talagang, dinala niya sa buong buhay niya. Yung humiliation na yun. So, pagkukulang niya siya. Kasi nga naman, yung dahil ng relasyon na naiwan niya, nasa niya sa pastor ng kanyang dating church. So, nakalimutan niya, parang courtesy call sa pastor na, hindi na siya eh. So, lumapit pa rin sa mga members. Nangyari. So, gano'n. Pastoral ministerial ethics is so essential sa atin. Kaya nga, last time, nandun si Pastor Arnold dito, may pala sa ministry doon. Lalo lang, tignan mo po sa parang kami pinagkakaganan. So, nakita ko, yung nasarapan natin doon na dumadalo pala doon, na kung tumanggap, pero isyara doon. Pero, ayaw naman natin ba, pang natin. So, kaya sabi ko kilawin nila, hanggang dito lang tayo kailang malo. Huwag tayo magbasa may poso. Kasi, sa ano na nila, Pastor Arnold yan, hindi daw Diyos. So, gano'n, di ba? Nagkakaintindihan. May respeto. May ethics. Okay? Kaya, move. Kahawa-hawa kang pagkabang at tingang alay ng ganyan bagay mo manggagawa. At let's pray na maging aral sila, maging respectful, not based on their own decision. Kasi kung ginagawa yan, hindi actually lang sa akin. Una sa Panginoon. Diba? Sa mga magagawa ng Panginoon, ginagawa. Hindi nila ginagawa para rin sa mga kung sa lahat sa Panginoon. Walang respeto. Nakita na sa Bible, maraming mga illustration na hindi nila respeto si Moses. No? Ang nangyari, namamatay sila. Pumukas yung lupa, kinain sila ng lupa, siguro. So, gano'n. Yan, let's pray na. Kaya, mga kapatid, is a time of testing as well. Kaya sabi, magsisimula sila ng ministry doon. Okay? Sabi ko nga, gagamitin yung church, teka, hindi yan kay Pastor Palmer. Sa pangalan ng church yan. Kabuti naman doon, hindi nila magsisimula kay Jim. Makasaya yan sana, ito yung tayo magsisimula kay Jim. Mga testing talaga sa iyo ko, baka nangyari, no? Pero I do believe, natuto na kayo sa Panginoon. Itataya akong wala karangalan ako kung ano pa kayo sa mga ayuda, sa mga pakinabang. Natuto na kayo. Kaya sabi Pablo, huwag na kayong bumalik sa dati yung pagkatao. Halagay. Okay? Let's pray. And Father, we thank you po sa biyaya ng Panginoon ng salita. Padalahin po Diyos na tumingin po ito sa aming puso't buhay. At pinakita mo Panginoon na dapat namin pahalagahan ang iyong mga magagawa. No? Nowadays and in the future. Kaya para sa ganoon may mga sumunod sa amin na magpapatuloy sa paghayo at pagpaparami ng iglesia at based on your great mission. Salamat po. In
this we pray. Amen. Amen. Okay, second part. Ako nagpupulit pasalamat sa Panginoon. Magandang gabi po. At ako nagpupulit pasalamat sa Panginoon sa pagtatapos na ay buong sa linggo at nagpupulit pasalamat sa Panginoon sa paggabay niya sa akin sa araw-araw at sa pasalamat po ako Panginoon sa patuloy na pagpapahal ng buhay at kalakasan. At nagpupulit pasalamat sa Panginoon sa pagsama niya sa akin sa buhay at pupasalamat sa Panginoon dahil sa pagbibigay ng kapahingahan sa school. Kaya ayun, next week is may pasok ulit. At nagpupulit po sa Panginoon dahil ito ngayon pray ko rin last week is daming nangyari sa school na pinagdadaan. Kaya nagpupulit po sa pagtuwin sa pananagan ng kapahingahan talaga ay at nagpupulit po sa Panginoon sa kanyang pag-ibig at kabutihan sa akin. At ayun na pinabalik na lahat ng pagpupulit. Next. Ginagabayan din po yung namin na pagtatrabaho din po para sa amin po. Nagsasunod din po namin yung pagbayan po. Iniingatan po, iniingat po kami sa mga kalaaan namin. Pagpapilitin po para gabayan po kami sa mga school po. Kasi grade 6 po sa Wednesday po pag-graduate na po ako. Iniingatan po kami ng po. Naging okay po sa school po. Pagpilitin pa kasalanan po ako. Dati po kami nag-prepare po. Kasi po mga gabi may nagabayan at ingatan po kami. Nagpilitin pa kasalanan po ako. Okay. Ikaw na din. Si Bea. Bea. Low carb kasi low carb. Mabilis lang, baby lang. Parang na kumigil na ano na lang, para sa pagpapatuloy ng pagaling sa akin sa baba. Saka, magpapasalamat din ako sa Panginoon na sa lahat ng blessings na Panginoon na ipinagpapalagay sa amin. Pag-iingat, medyo busy ako. Meron ko parang pero ayun, medyo nagawa ko naman para sa language ng mga
faith, I accept yung application. Hindi na lang akong claim it, pero salamat sa Panginoon kasi in-accept pa rin, pinakatan, pinala akong bayad. So, salamat sa Panginoon for the first step na nagawa ko. At saka, ayun, hindi ko talaga na rin tayo, hindi nakakapag-aral ng salita ng Panginoon, hindi tayo nakakapag-Bible study. Kaya siguro lang, Yung, ayun, YA. Tagal na rin. no? Kaya, bukas, short, Resume. tayo ng Bible study din. Yung, para may gusto bigla ng mga si Marie bigla salamat din sa Panginoon kahit hindi tayo nakaka. Pero yung mga tagal, isang pa lang. Pag-is lang. Babalik bukas. Yan. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Sa akin. Sa akin. Maraming masalamat sa Panginoon sa yung semester na nakapasa ko in the will of God. And also sa kapahingahan for the 2 weeks na kapahingahan na although next week is enrollment na. And I believe talaga na God will provide. And ayun nga, nag-provide doon nga na nagkaroon ng advance. Pero na. And ayun, also, bigyan ako patuloy ng pagkaon sa journey na to ng aking course na matapos ko ng ayos at matiwasay and on time talaga. It's very perfect ko sa Panginoon na on time ako matirahin. And also, sa spiritual na aspect ng buhay ko na patuloy akong pinapaalalahanan ng Panginoon na mag-devotion. And also, na, ayun nga, sa music team din, hindi na rin, hindi, 1 week lang naman, or 2 weeks, na hindi na, din kami nakapag-devotion, kasi, ay, 2 weeks na din. Kasi nag-practice kami for, kaya hindi na ito rin. So, yun, resume din for tomorrow. And, ayun, pinabalik ko lang ako sa Panginoon na lahat ng babalik ko sa salamat sa Panginoon. Bago po tayo sa ating prayer concern. Number 1, ko. 3. Anong ba ito? 3. Oh, picturean nyo na. Kita natin para mag-pray din sila. Ito, sa ano. Okay na? Next. Next. Okay na? Next. Okay na?
Sige, sama-sama tayo. Number po, 3. Okay, meron tayo. Ay, ano ba yung number 3? Supporter. Pray for kapit pinapay. Ito kapit pinapay ng buwan. Pray for men and boys. Kasama si dalawa tayo. Tama. O, isa. O, dalawa. One, four. O, ano ako, 18 and 20. Ako magmadali po eh. Ah, ano number? 4. 3. Okay. Prayer, concern. Prayer, will. Prayer, will. Peace. Oh. Kanan ang pag-usap namin. O tayo. Power. Ako lang yung okay. Pero, Best one. You set the other. Yes. So,
help. Salamat Panginoon sa resulta ng pagkakataon. Ano po, tuloy yan. Tunay, asa, galingan, saide, galingan Panginoon sa ito. Sabi ko si Mary, na tuloy ko na pagbuhay asa, sugal, sugal, isa, recover from guidance sa iyo, condition, feeling, kung pagdawa. Grant siya, help, sisitakan, semua, sisitakan, balik kemas itu, semakin yang berjaya, anak ini, boleh dikisah, bisa pray, amen. paglaro sa inyo, Lord, at mas lalo po kami lumanin sa inyo, Lord, at patuloy na kami kalagin sa pananampalataya, patuloy na kami palagin sa connection sa inyo. Nawa ang bawat isa na nandito ay patuloy ng protection ng kalahatan sa araw-araw. In this name, amen. Amen. God bless us. Amen. Thank you, every. Please bless.